Welcome back to the channel. It's Marby Maridigo. For today's video is magbukayo ta. So, syempre ngayon na ulit ako nakabukayo. Kasi dati nakabukayo ko. Syempre dati yun. So, nung na-delete ko yung video na yun dati, nagbukayo din ako noon. Syempre, hindi ko alam kung may part 2. Nakalimutan ko may part 2 sa bukayo. Pero ngayon, this time, gusto ko mag-create ng bukayo na sarili ko lahat. So, gusto ko kasi pang merienda. So, gusto kong magbukayo. For today's video. So, for today's video, magbukayo ako. So, first time kong ma-vlog na nagbubunot ako ng lubi. Coconut sa English. So, dati kasi sa mga vlog ko, hindi ko talaga ipinapakita kung paano ako magbunot kasi weaknesses ko talaga ang pagbubunot ng lubi. Kasi nga, nung bata ako, alam ko naman na lumaki ako sa bukid. Pero kasi, hindi ko tinatry ko naman yung magbubunot. Pero weaknesses ko talaga. Kasi mahihirapan ako, baka ma-chop-chop yung kamay ko. Yun yung mga weaknesses ko. So, pero pinakita ko sa vlog nito na kaya ko. Kahit na, syempre, weaknesses ko, pero pag isipin mo kaya mo talaga. So, ayan, ipinapakita ko dyan kung paano ako magbubunot. Kasi weaknesses ko talaga ang magbubunot. Bakit? Kasi, kahit na malaki na ako, is pinabunot ko talaga yan sa parents ko. Kasi hindi ako marunong. Kaya sinasabi ko, ma, pa, kayo na lang magbubunot nitong lubi. Kasi dati nung nagbukaya ako, provided na yung lubi kasi nakabunot na kasi yung mama ko kasi ang nagbunot nun. So provided na yung kaya niluto ko siya from bukayo. So ngayon kasi gusto kong itry na sarili ko lang para magbubunot ako na hindi na provided yung lubi na ako mismo ang magbunot. So dahil dyan na chop-chop yung kamay ko, tingnan nyo, nagkasugat pa ako. So masakit din siya sa kamay eh. Kasi nga, syempre weaknesses ko talaga ang pagbubunot. Kahit pa magtantad ako ng mga lubi, mag-chop-chop ako, hindi ako marunong. Pero ngayon, pinapakita ko sa vlog na kaya ko pala sa sarili ko, ganyan. Sinasabi ko lang sa sarili ko na hindi ko kaya, pero kaya ko pala talaga. Syempre, lumaki, hindi naman kasi lahat na kahit na lumaki ako sa bukid is, ayan, sanay na kasi lumaki na yan sa bukid. Ako kasi weaknesses ko talaga ang pagbubunot kasi masakit sa kamay. Dati tinitrain ko naman magbunot ang sarili ko, pero, syempre, weaknesses, masabi ko talaga na weaknesses ko din ang pagbubunot. Ayan, malapit ang natapos. So, sobrang happy ako dyan kasi, syempre, hindi ko naman kasi binablog dati kasi provided na yung lubi sa dati nga vlog ko na na-delete ko na video na bukayo. So, ayan, dahil takot ako ma-chop-chop ang kamay ko, ayan. So, ginawa ko sa is ang aming ginagawan kasi na ganito. Diba, uso na lang ngayon ang magpagaling. Paano pa sa machine, pwede na sa lubi. So, sa amin kasi papa ko siya nagawa nito. Ayan, nilagyan sa kahoy lang. Kahoy, tapos yan. Ito, pwede nitong mabili. Pwede yung hardware or saan sila or ginawan sa ata ito niya. Basta, or pinagin. Tapos nilagyan niya na lang sang dito. Dati pa to siya na ginawa ni Papa sa amin. Senior high ata ako dito. Senior high. Tapos, actually, yung gidgira namin, dati, itong ginagamit ko na gigiran sa balanghoy, sa kamuting kahoy, diba may taya-tayan to, nilalagyan pa ni Papa ng alam mo na, bago. Kahoy lang din siya, ginawa ni Papa, tapos lata, tapos anuhan mo siya ng mga bilog-bilog, lansang lang, para maging ganito yung bilog-bilog niya. Lansang, paanuhan mo ng lansang sa martilyo. Dito siya nataya na siya kasi, yan ang handmade, ang gawa ng Papa ko. Kapag mag-gid-gid kami ng kamuting kahoy, ganito, ganyan, ginawa na ito ni Papa ko. Wow! Kasi para hindi na kami bili ng bili. Pag mataya na, lagyan naman ng lata, ganito, ganyan. So, ayan na. May magagamit ka na. Diba? Ano na talaga yan siya. Mas maganda kasi yung handmade. Kaya para hindi ka na bumibili. Kapag handmade kasi, pag tumaya na, change mo naman ng lata, tapos pangaluhin mo lang ng lansang, ganyan. So, mga handmade lang naman ito.
para yung mga ginagamit namin. Tapos halata yan na kasi handmade lang kasi mga ano ko ng balanghoy, kamuting kahoy. So, ganyan naman ang lata. Yung lata ng mga Alaska, mga basta man yung mga may lata sa kondensada o di kaya ganyan. Tapos lagyan na ng kahoy, splits na yan. So, hindi na kami bumibili. Kasi handmade lang naman yan. Mga bagay dito, mga iba, handmade lang. So, babalik na tayo sa pagluluto ng bukayo. So, tapos ko na siya ni wash. So, nilinis ko na yung pang ano natin. Kasi hindi to ginaling. Handmade din to na kaguran. Tawag niyan kaguran sa Bisaya. So, handmade lang yan. Lahat naman is handmade. Basta marunong ka lang gumawa. Kaya nilinis ko na. Para mag-start na po tayong magkagud ng lubi. Kasi pwede din machine ngayon. Pero kasi magbabayaran ka pa. Ito hindi ko na to binayaran. Ako na mismo ang gumawa nito. Ayan, pinakita ko syempre. Tingnan nyo naman, ayan. So, dyan, nagsasalita ako dyan habang nagkagod. Kaso nga lang, hindi pala nakikita dito. Hindi ko naman namalayan na hindi pala nakikita ang mukha ko. Kaya nag-voice over na lang ako para syempre. So, ang sinabi ko dyan is, syempre, mas maganda kasi yung ikaw na lang na hindi ka magpapano sa machine. Ikaw na lang magudgod. Para naman sarili mong effort din. So, napanood yun na kung paano ako magbunot. Kasi nagbubunot naman ako. Tinaray ko talaga sa buong buhay ko. Pero weaknesses ko pa rin ang pagbubunot. Pero pag ginawa ko naman is, kaya ko namang gawin. Sinasabi ko lang sa sarili ko na hindi ko kaya. Pero kaya ko naman talaga. Kasi nga 12 years ako sa bukid. Tapos 12 years din ako sa city. Kaya syempre 12 years sa bukid, 12 years din ako sa city. So mag 13 years na ako ngayong March dito sa city. 13 years. March ata yun, kalimutan ko. Basta mag 13 years na kami. So ayan, nagsistart na ako maglagay ng kalaha. Para naman mag-start na akong ng asukal. So, mantika ilagay mo, tapos patunawin mo yung asukal. Tapos pagka natunaw na, ilagay mo na yung lubi. So dati kasi sa bukid, bata pa lang ako, gusto ko talaga magbukayo sa bukid. Pero nung nasabi ko naman ito sa vlog ko before, na dati nagluluto yung kuya ko ng bukaya, humingi ako, maliit lang binigay sa akin na bukayo. Sabi ko, syempre sila lang kasi lalaki sila, marunong silang kumuha ng bukayo. Tapos naghingi ako kasi gumawa sila ng bukayo. Pero at least binigyan ako. Pero sabi ko sa sarili ko, gusto ko talaga mag-try na magluto ng bukayo. Pero dahil sa inner child mo, ngayong malaki na ako, pangalawang beses ko na itong ginawa na bukayo. Kasi inner child ko talaga nung bata ako, gusto kong mag talaga. Pero weaknesses ko nga pagbubunot niya, bata pa ako noon. 'Di ba? So ayan, nilagay ko na yung lubi, tapos tinunaw. So maliit lang yung shrimp, kaya dinagdagan ko medyo kaunti. Para naman syempre ayan. Kasi nung bata ko, sinabi ko dati sa pagbablog ko ng pagbubukayo, isagluluto ako dati pang merenda ko ng asukal. Tinutunaw ko lang, tapos pag hindi na siya mainit, saka ko kinukuha sa kalaha. So, kaya nga malnourished ako na yun. Ako, kasi nga, puro asukal lang ako. Kumakain ako ng matatamis. Kaya favorite kong mga chocolate kasi hilig ako na taste. Pero kasi iniisip ko ngayon sarili ko nga, nagda-diabetes na ako dahil sa mataas, kaya hindi na ako masyadong nagtatamis-tamis. Ngayon gusto ko lang ng cravings lang naman ito. Kasi hindi ko din naman to mauubos, pero pinapakain ko sa aso kasi para share kasi hindi kumakain yung papa ko ng matatamis, yung mga piniprito masyado. Kasi hindi ko pa to nasabi sa pag-vlog ko na ang parents ko talaga is vegetarian sila. Tapos syempre pag matanda ka na, allergy-hon ka na. So may tinitikin silang mga kasi nga allergy na. So veggie talaga sila. Kasi totoo, syempre hindi ko to sinasabi sa mga vlog ko.
Ang sinabi ko lang doon na ako is veggie. Pero yung parents ko talaga ang vegetarian. Sinasabi ko sa vlog ko, pero ang totoong hindi ko to sinasabi sa vlog ko, di ba? Sila talaga ang vegetarian. Lagi silang kaya nga nagtatanim kami ng mga gulay, yung parents ko. Ayan, so kumakain ako yung walang pandesal. Gusto ko talaga yung pandesal eh. So, tinapay lang kay Papa kasi hindi siya mahilig sa matatamis. At syempre, umiiwas ka na kasi senior na siya. Syempre, matanda. Tapos, pag may edad ka na, meron ka na. Habang ngayon pa lang, kumakain ka ng mga gusto mo dahil darating ang araw, may tinitik ka na kasi allergy ka na. Kaya ngayon, kumain ka pa ng gusto mo. Kasi darating din yung araw. So, dyan na nagtatapos ang ating pagbablog. See you sa aking next. Thank you for watching. Thank you. Bye.